MTB MLE Mother Tongue-Based Multilingual Education. Unang markahan, unang lagumang pagsusulit. Basahin at unawain ang kwento. Ang plaster ni Bong. Isang araw pumasok si Bong sa klase na nakabenda ang kamay. Nagtaka ang kanyang mga kaklase at unti-unting naglapitan sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Bong? Tanong ni Annie. Plaster yan, hindi ba? Naku, nabalian ka ng buto? Ang malakas na sigaw ni Lito mula sa likuran. Nabali ang buto ko sa braso. Nagbisikleta kasi ako sa madulas na kalsada at nadisgrasya. Dapat talaga nakinig ako kay nanay. Hindi na sana nangyari ito. Mahinang sagot ni Bong. Hayaan mo na, Bong. Gagaling din yan pagkatapos ng ilang buwan, sabi ni Amy habang inaalalayan si Bong sa kanyang upuan. Tumahimik ang lahat nang dumating si Ginang Santos. Hudyat na ito na simula ng klase. Matapos nilang magdasal ay nagsalita ang guro. Salamat sa pag-aalala ninyo sa inyong kaklase. Tulungan muna natin siya sa ilang mga gawain habang ang kamay niya ay nakaplaster. Sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang nangyari kay Bong? A. Nahulog sa puno. B. Nadapa sa kalye. C. Nadisgrasya sa bisikleta. D. Nadisgrasya sa pagbabasketball. Ang sagot ay C. Nadisgrasya sa bisikleta. Sino ang pumasok sa klase na nakabenda ang kamay? A. Lito. B. Bong. C. Amy. D. Ann. Ang sagot ay B. Si Bong. Ano ang nangyari sa braso ni Bong? A. Nasugatan. B. Nabali. C. Nagalusan. D. Naputol. Ang sagot ay B. Nabali. Sino ang tumulong kay Bong sa kanyang upuan? A. Si Lito. B. Si Ginang Santos. C. Si Amy. D. Si Ann. Ang tumulong kay Bong sa kanyang upuan ay si Amy. Bakit nalungkot si Bong sa nangyari? A. Dahil absent siya sa klase. B. Dahil hindi sana nabali ang buto sa kanyang braso kung nakinig siya sa nanay niya. C. Dahil hindi na siya makapaglaro. Ang tamang sagot ay B. Dahil hindi na sana nabali ang buto sa kanyang braso kung nakinig siya sa nanay niya. Bakit nanahimik ang mga bata? A. Dahil mag-uumpisa na ang klase. B. Dahil dumating ang guro na si Ginang Santos. C. Tumahimik sila upang hindi maingayan si Bong. Ang tamang sagot ay B. Dahil dumating ang guro na si Ginang Santos. Anong katangian ang ipinakita ni Amy? A. Matulungin. B. Masipag. C. Maawain. D. Masayahin. Ang katangiang ipinakita ni Amy ay A. Matulungin. Sino ang guro ng mga bata? A. Si Ginang Amy. B. Si Ginoong Lito. C. Si Ginang Santos. D. Si Ann. Ang guro ng mga bata ay si Ginang Santos. Ano ang dapat gawin sa mga payo ng magulang? A. Sundin paminsan-minsan. B. Baliwalain. C. Sundin at igalang. D. Pakinggan ngunit di susundin. Ang dapat gawin sa mga payo ng magulang ay sundin at igalang. Ano ang pamagat ng kwento? A. Si Bong at mga kaklase. B. Ang plaster ni Bong. C. Si Ginang Santos at mga mag-aaral. D. Ang batang masunurin. Ang pamagat ng kwento ay B. Ang plaster ni Bong. Saan ang tagpuan ng kwento? A. Sa bahay. B. Sa paaralan. C. Sa parke.
D. Sa kalye. Ang tagpuan ng kwento ay sa paaralan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Si Ginang Santos, B. Si Lito, C. Si Bong, D. Si Ann. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Bong. Ano ang suliraning nangyari sa kwento? A. Ang pagkikita-kita ng magkakaklase, B. Ang pagbibisikleta, C. Nabalian ng buto sa braso si Bong, D. Ang pagdating ni Ginang Santos. Ang suliranin sa kwento ay nabalian ng buto sa braso si Bong. Ano ang naging kalutasan sa suliranin sa kwento? A. Inalalayan ni Amy si Bong, B. Nilagyan ng plaster o benda ang braso ni Bong, C. Pumasok sa klase si Bong, D. Nalungkot si Bong. At ang kalutasan sa suliranin ay nilagyan ng plaster o benda ang braso ni Bong. Bilang isang bata, ano ang dapat mong gawin kapag pinapayuhan ka ng mga magulang? A. Magbingi-bingihan, B. Makinig at sundin ang payo ng mga magulang, C. Sumunod upang bigyan ng pera. Ang dapat gawin ng mga bata kapag pinapayuhan ng magulang ay makinig at sundin ang payo ng mga magulang. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Para sa bilang 16 hanggang 20, tukuyin ang pangalan na ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Marami ang nagkasakit at naghirap dahil sa pandemya. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? A. Naghirap, B. Nagkasakit, C. Marami, D. Pandemya. Ang pangalan ay pandemya. Ang mga magulang ay dapat na igalang at pangalagaan. Alin ang pangalang ginamit sa pangungusap? A. Magulang, B. Pangalagaan, C. Igalang, D. Dapat. Ang sagot ay A. Magulang. Kailangang uminom ng vitamins araw-araw upang hindi magkasakit. Alin ang pangalan sa pangungusap? A. Magkasakit, B. Vitamins, C. Uminom, D. Araw-araw. Ang sagot ay B. Vitamins. Ang face mask ay dapat na isuot ng maayos kapag lumalabas. Alin dyan ang pangalang ginamit? A. Lumabas, B. Maayos, C. Face mask, D. Isuot. Ang sagot ay C. Face mask. Pakainin at alagaan ang mga alagang aso at pusa. A. Aso at pusa, B. Alagaan, C. Pakainin, D. Manga. Ang pangalang ginamit sa pangungusap ay A. Aso at pusa. Para sa bilang 21 hanggang 25, tukuyin kung ang pangalan na ginamit sa mga pangungusap sa bilang 16 hanggang 20 ay ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Pandemya. Ito ba ay pangalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari? Ang sagot ay D. Pangyayari. Magulang. Ito ba ay pangalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari? Ang salitang ito ay pangalan ng tao. Vitamins. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa A. Tao, B. Hayop, C. Bagay, D. Pangyayari. Ang sagot ay C. Bagay. Face masks. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa A. Tao, B. Hayop, C. Bagay, D. Pangyayari. Ito ay pangalan ng
C. Bagay. Aso at pusa. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa A. Tao, B. Hayop, C. Bagay, D. Pangyayari. Ang aso at pusa ay tumutukoy sa pangalan ng B. Hayop. Thank you. God bless you.